Kapapasok lang na balita, pinayagan na Presiding Officer Cheese Escudero ang hiling ng prosekusyon na ipasabpina ang tax at bank records ni VP Sara. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong paliwanag ng Escudero sa desisyong ito? Yes, Jiggy, granted o pinayagan ng ni Presiding Officer Cheese Escudero itong hiling ng prosekusyon na ipasabpina o ipakuha nga po itong mga bank at AMLAC records, maging yung tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio, pati po yung 19 nilang mga kumpanya, no? At pera nga lang po, no, doon sa dalawang kumpanya na JTC Group of Companies at Pikimong Corporation. Ayon nga po kay Escudero, reasonably described o malinaw po yung pagkakalarawan ng mga dokumentong hinihingi nga ng prosekusyon at madali rin naman daw matutukoy nitong mga bangko at ng AMLAC yung mga accounts o records at bank transactions na hinihingi nga na pinasusumite sa kanila. May kaugnayan din naman daw po itong mga bank records dun nga sa aligasyong nakasaad po na unexplained wealth, no article of impeachment na nakasaad po doon sa impeachment case. Pero paglilinaw po ni Escudero, no, hindi po maaaring magamit yung batayan itong mga makukuha nga pong dokumento dito nga sa mga pinasapina para dagdagan, no, ng impeachable offense po. Bukod pa po dito sa nakalatag na ng mga articles of impeachment o yun nga unexplained wealth ng BC. At kinikilala rin naman po ng Bank Secrecy Law na yung exempted po itong impeachment cases na dinidinig o nililitis nga po dito sa Senado itong confidentiality nga ng bank deposits. At kaya ibinasura po ng Presiding Officer Cheese Escudero itong mga pagtutol ng defense dun nga sa mga mosyon ng prosekusyon. Pakinggan po natin itong bahagi ng mga pahayag ni Escudero. The court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Establishing such a factual baseline is recognized in settled jurisprudence involving allegations that a public officer's wealth is manifestly disproportionate to the lawful income and financial capacity of the officer and the officer's spouse. Jiggy, hinilingan ng prosekusyon itong mga pinasasampi ng mga dokumento po sa AMLAC, yung mga bank at tax records ng mag-asawang Duterte Carpio para nga po sana doon sa pagpresenta ng prosekusyon ng pinakahuli po nilang article. Ito yung hindi nga maipaliwanag ang umano'y yaman ng BISA at hindi nga pagdedeklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ayon nga po kay House Prosecutor Shell Jokno na sumala nga po dito sa oral arguments, hindi naman daw maituturing na intrusive o panghihimasok nga doon sa buhay ng BISA at kanyang mister itong mga pinasampi ng mga dokumento. At nag-rule din kanina itong si Presiding Officer Cheese Escudero na dahil po mag-asawa po sila, no, tinatrato nga po ng iisa yung kanilang mga yaman, kumbaga. At kailangan din nga makuha itong buong picture, kumbaga, para makita kung totoo nga bang mayroong unlawful na pag-amas ng yaman ang BC. At klaro rin daw doon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema na kailangan nga makita ito, no, yung full picture. At pakinggan po natin itong pahayag ni House Prosecutor Shell Jokno. Ang SALN po kasi ay parang snapshot lang po yan, year-end, kung ano yung mga assets, liabilities, and net worth ng isang government official. Ang ITR din po ay parang short video lang po yan ng mga transaksyon ng isang taxpayer sa kabuuan ng taon na yon. Makikita lang po natin yung buong larawan pag nailabas natin ang mga bank records. Kasi doon po, yung day-to-day na lumabas at pumasok sa isang account ay mabubuo po natin. Jiggy, dagdag pa nga kanina ni Congressman Jokno, yung ginawa po nila doon sa House Committee on Justice, tinukoy lang naman nila kung may probable cause o sapat na dahilan para impeach si VP Sara. At hindi pa nga po ito, no, dapat yung gagawin yung pagkuha, kumbaga, ng buong mga ebidensya laban sa BC. Kasi hindi po nila yung trabaho, kumbaga, ang ginigit nga po ng prosekusyon, dito po dapat sa paglilitis sa Senate Impeachment Court ito gagawin. At according pa nga po kay Congressman Jokno, hindi pa naman po ito usapin, kung i-admit na ba itong mga ebidensya. Usapin pa lang po ito yung issue ng pagpapasabpina. So, tatalakayin pa naman po kung susuriin yung relevant itong allegation ng unexplained wealth. Kaya pwede pa raw po tutulan ng depensa itong admissibility ng mga makukuhang dokumento. Jiggy.
Sa pinakabagong balitang ito, Marian, ano ang sinasabi naman ng prosekusyon? Yes, JG, narinig din natin muli yung argumento nitong defense panel o yung counsel ni VP Sara ni si Attorney Michael Poe. Ever since po noong House impeachment hearing sa Justice Committee, pareho po yung sinasabi nila na fishing expedition daw itong ginawa ng prosekusyon dahil ginigiit naman nila na ang ginagawa daw ng prosekusyon parang nagtatapo ng malaking lambat kumbaga sa dagat at doon pa lang hahanap ng ebidensya. Pero nanindigan nga po itong prosekusyon, nasagot na rin po nila yan na meron pong kumbaga tinatawag na yung tinatawag po nilang narration po nung ultimate facts doon sa articles of impeachment. Pero yung position nga po ng depensa ay dapat daw may sapat na ebidensya, specific facts, kung ano ba yung mga transaksyon, kailang taon daw nagkamal umano ng yaman ang vice-presidente. Hindi daw yung kukunin yung buong mga dokumento. Pakinggan po natin yung pahayag ni Attorney Michael Poe. They want those documents. We are calling it a fishing expedition. Sa aming pananaw, sa dami ng hinihing dokumento, para po itong nagtatapon po tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papano may mabingwit kahit isang pirasong ebidensya. At Marian, ngayon sinabi na ng presiding officer ng impeachment court na pwede nang buksan. Ito ba'y nangangailangan pa rin ang pirma ng presidente? Kasi itong mga nakalipas sa araw ay yun nga, sinasabi nila authorization ng Pangulo ang kailangan. Nako, JG, dahil nga pumayag na, grinant na ni Presiding Officer Jesus Escudero, itong ang hiling ng prosekusyon na isabina po itong mga dokumento ay hindi na kailangan pa ng authorization ni Pangulong Bongbong Marcos para nga mailabas po itong mga dokumentong to, gaya po ng BIR o yung tax records na mag-asawang Duterte Carpio. JG. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Senado. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.